Wala kang silbi, Flordelisa. Isang baog na asawa na wala nang ginawa kundi maging palamuti at pabigat sa pamilyang ito. Ang boses ni Sebastian ay parang latigo na humahagupit sa bawat himaymay ng pagkatao ni Flordelisa. Walang bahid ng awa, walang kahit katiting na pagmamahal ang makikita sa mga mata ng lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan ng buong katapatan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Flordelisa ang isang mainit na mangkok ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Sebastian. Kanina pa siya nakatayo sa tapat ng kalan kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa taas ng kanyang lagnat. Namamantal ang kanyang mga braso sa init ng singaw at ang kanyang pawis ay humahalo na sa luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto lang naman niyang alagaan ang asawa pagkatapos ng mahabang araw nito sa kumpanya, ngunit ang tanging isinalubong sa kanya ay ang malupit na katotohanan ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin nito. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang paanan, ngunit tila wala siyang nararamdamang hapdi sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso, parang isang kristal na tinapakan at dinurog hanggang sa maging pinong alikabok. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay nagdadala ng masidhing kirot, isang uri ng sakit na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa bumabara niyang emosyon. Sebastian, nagluto ako para sa'yo. May lagnat ako pero pinilit kong... Hindi na natapos ni Flordelisa ang kanyang sasabihin dahil isang nakakangiting tawa ang pumatay sa kanyang boses. Pumasok sa kusina ang kanyang biyenan na si Doña Imelda, suot ang kanyang mamahaling seda at ang mukhang laging puno ng panghuhusga. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Flordelisa. Huwag mo kaming idaan sa drama mo, Flordelisa. Kahit iluto mo pa ang lahat ng putahe sa mundo, hindi niyan mababago ang katotohanang hindi mo kayang bigyan ng tagapagmana ang mga Roxas, ang malamig na saad ng matanda. Ang aking anak ay nangangailangan ng asawang may silbi, hindi isang babaeng galing sa putikan na hanggang ngayon ay hindi man lang magawang magdalang tao. Utang mo sa amin ang posisyong kinaroroonan mo ngayon. Kung hindi dahil sa awa namin, baka namamalimos ka pa rin sa kalye kasama ang may sakit mong ama. Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng sugat ni Flordelisa. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay ang tanikalang pumipigil sa kanya para lumaban. Tumingin si Flordelisa kay Sebastian, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang paglabas ng isang cellphone mula sa bulsa nito. Tingnan mo ito, utos ni Sebastian sabay hagis ng cellphone sa ibabaw ng lamesang puno ng pagkain. Kinuha ni Flordelisa ang gadget ng may nanginginig na kamay. Sa screen, nakita niya ang isang litrato ng isang magandang babae. May hawak na resulta ng ultrasound at may malapad na ngiti sa labi habang nakayakap kay Sebastian. Buntis si Nicole. Sa wakas, magkakaroon na ako ng anak, isang tunay na Roxas. Ang deklara ni Sebastian na may halong pagmamalaki na kailanman ay hindi niya ipinaramdam kay Flordelisa. Kaya huwag mo na kaming gambalain sa mga sakit-sakitan mo. Mag-ayos ka na ng gamit mo at lumipat sa kwarto ng mga katulong. Doon ka nararapat. Ang mundo ni Flordelisa ay tuluyan ng gumuho. Ang double shock ng pagtataksil at ang pagpapatapon sa kanya sa sarili niyang tahanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa baha ng mga luha. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati.
Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay kasing lamig ng pakikitungo ng pamilyang inakala niyang kanlungan niya. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa, at wala ng patutunguhan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad. May hawak na payong upang protektahan siya mula sa bagsik ng langit. Ito si Renato, ang lalaking mortal na kaaway ng mga Roxas. Ang lalaking may mga matang tila nakakabasa ng bawat pait na nararamdaman ni Flordeliza. Masyadong mahalaga ang iyong mga luha para lang masayang sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo, Flordeliza. Ang mahina ngunit malalim na sabi ni Renato. Gusto mo bang makita silang lumuluha sa paraang ginagawa mo ngayon? Tumingin si Flordeliza sa mga mata ni Renato. Sa gitna ng ginaw at panginginig, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat. Hanggang kailan ko hahayaang saktan nila ako bago ko matutunang lumaban? Sa loob ng sasakyan ni Renato, ang amoy ng mamahaling balat at banayad na bango ng sandalwood ay tila isang kapa na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Flordeliza. Ang bawat hinga niya ay may kasamang panginginig, hindi lamang dahil sa ginaw ng basang damit, kundi dahil sa matinding takot at kalituhan na namumugad sa kanyang dibdib. Sa labas, ang mga patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa salamin ng sasakyan na lumilikha ng isang malabo at malungkot na mundo. Iniabot ni Renato ang kanyang kulay abong Amerikana kay Flo. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang banyagang pakiramdam para sa babaeng matagal nang sanay sa kalamigan ng kanyang sariling tahanan. Uminom ka muna nito, malumanay na sabi ni Renato habang iniabot ang isang termos ng mainit na tsa. Ang boses niya ay suabe, parang isang himig na nagtatangkang magpatulog sa isang bagyong nagngangalit. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Flo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sino ka ba talaga? At bakit mo alam ang pangalan ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso at tila may itinatagong lalim. Sa mundo ng negosyo, Flordeliza, ang bawat galaw ni Sebastian Roxas ay sinusubaybayan ko. Ako si Renato Valdez, ang lalaking hindi pinapatulog ng asawa mo dahil sa takot na makuha ko ang lahat ng sa kanya. But tonight, I am not here as a businessman. I am here as a witness to your pain. Natigilan si Flo. Alam niya ang pangalang Valdez. Siya ang mortal na kaaway ng pamilya Roxas, ang taong laging inaalipusta ni Doña Imelda sa tuwing may pagkakataon. Isang pakiramdam ng panganib ang gumapang sa kanyang batok. Gusto mo akong gamitin laban sa kanya, di ba? You want to use me to destroy Sebastian. Tumingin si Renato ng diretso sa mga mata ni Flo. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Flo ang init ng hininga nito. Isang bagay na matagal nang hindi ipinaramdam sa kanya ni Sebastian. Hindi kita gagamitin, Flo. I am offering you an alliance. Isang kasunduan kung saan pareho tayong magtatagumpay. You want your dignity back and I want justice for the things he stole from me. Hindi ba't patas lang yon? Kasalanan ng pakikipag-ugnayan sa kaaway. Pilit na pagmamatigas ni Flo, kahit na ang bawat bahagi ng kanyang puso ay nagnanais ng sumigaw sa galit. Ang kasalanan ay ang manatili sa isang bahay kung saan tinatrato kang basura, habang ang asawa mo ay nagsasaya sa piling ng iba. Mariing sagot ni Renato. The Roxases don't deserve your loyalty, Flo. They killed the woman you used to be. Don't you think it's time to bury them too? Katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng wiper na pabalik-balik sa salamin ang maririnig. Sa isip ni Flo, nagtatalo ang kanyang moralidad bilang isang asawa
at ang nag-aalab na pagnanais na makaganti sa lahat ng pangaalipusta. Ang imahe ni Nicole na hawak ang ultrasound ay muling nagbalik sa kanyang gunita, tila isang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ilang sandali pa, inihatid ni Renato si Flo sa bukana ng subdivision ng mga Roxas. Bago siya bumaba, hinawakan ni Renato ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay matatag, tila isang pangakong hindi siya bibitawan. Tandaan mo ang sinabi ko, Flo, bulong ni Renato, sa Taglish na paraan. This card has my private number. One call, and we can start changing the rules of the game. You don't have to be a victim anymore. Pagpasok ni Flo sa mansion, sinalubong siya ng madilim at tahimik na sala. Ngunit ang katahimikang yon ay agad nabasag nang makita niya si Sebastian na nakaupo sa sofa. May hawak na baso ng alak at tila kanina pa siya hinihintay. Saan ka nanggaling, Flordeliza? Ang asidong tanong ni Sebastian. At bakit suot mo ang Amerikana ng isang lalaki? Huwag mong sabihing naghahanap ka na agad ng papalit sa akin dahil lang sa sinabi ko kanina. Tumayo si Sebastian at lumapit kay Flo. Marahas niyang hinablot ang Amerikana ni Renato at itinapon ito sa sahig. You smell like another man's perfume. How pathetic. Akala mo ba may papatol sa isang kagaya mong tuyot at walang silbi? Hindi sumagot si Flo. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang bawat salita ni Sebastian ay tila gasolina na lalong nagpapaninga sa apoy na itinanim ni Renato sa kanyang puso. Dahan-dahan, dinala ni Flo ang kanyang mga gamit sa maliit at madilim na kwarto ng mga katulong ayon sa utos ni Sebastian. Habang nakahiga siya sa manipis na katre, tinitigan niya ang business card ni Renato na nakatago sa kanyang palad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabi ng isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Hindi mo kailangan ng musika, Felicidad. Ang kailangan mo ay matutong maging kontento sa kung anong mayroon ka sa loob ng bahay na ito. Ang mga salitang yon ni Arturo na binigkas niya ilang buwan na ang nakalilipas nang makita niyang hinahawakan ni Felicidad ang kanyang lumang plauta ay tila isang sumpa na patuloy na umaaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon. Sa tuwing maririnig niya ito sa kanyang isipan, nararamdaman ni Felicidad ang isang tuyong buhol sa kanyang lalamunan, isang pakiramdam na tila unti-unti siyang nalulunod sa gitna ng isang tuyong disyerto. Habang nakatayo sa gitna ng sala at pinagmamasdan ang diamanteng kwintas na kailan lang ay isinuot sa kanya, muling bumalik ang alaala ng hapong iyon. Ang hapon kung kailan ang musika ay muling kumatok sa kanyang pintuan sa paraang hindi niya inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng utang na loob. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, nakita ni Felicidad ang isang maliit na kwaderno na nahulog mula sa bisikleta ng matandang lalaking nakatira sa tapat ng kanilang bahay. Alam niyang ito ang bagong lipat na kapitbahay, ang lalaking balita sa buong kanto na isang mahusay na gumagawa ng mga instrumento. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakod. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Nang kumatok siya sa pintuan ng maliit na Syungyaku, hindi isang ingay ang sumalubong sa kanya, kundi isang damdamin. Isang malalim, mabigat, ngunit napakagandang himig ang lumalabas mula sa loob. Hindi ito katulad ng mga masasayang kanta sa radyo. Ito ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang taong matagal nang naghihintay. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking may mga matang, tila may dalang sariling kwento ng pighati. Si Mang Diosdado. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng barnis at alikabok ng kahoy, ngunit ang paraan ng paghawak niya sa kanyang cello ay tila paghawak sa isang mahal sa buhay. Ma'am, may kailangan po ba sila? Ang tanong ni Diosdado. Ang kanyang boses ay mahinahon, malayo sa mapang-utos na tono ni Arturo. Iniabot ni Felicidad ang kwaderno, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig.
Nahulog niyo po ito kanina. Napansin ko lang po habang nasa hardin ako. Ngumiti ang matanda. Isang ngangiting hindi naghahanap ng anuman, kundi ang magpasalamat. Salamat, Ma'am Felicidad. Malaking tulong ito. Dito nakasulat ang mga nota ng huling komposisyon na ginagawa ko. Hindi agad nakaalis si Felicidad. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya upang manatili sa loob ng silid na iyon na amoy pino at lumang papel. Ang bawat sulok ay puno ng mga cello na hindi pa tapos, mga violin na nakasabit, at ang amoy ng sining na matagal nang ipinagkait sa kanya. Narinig ko po ang tinutugtog niyo, ang mahinang sabi ni Felicidad. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng silid. Napakalungkot po, pero napakaganda. Itinigil ni Diosdado ang kanyang ginagawa at tiningnan ang babaeng nasa harap niya. Hindi niya tiningnan ang mamahaling damit nito o ang gintong singsing sa daliri nito. Tiningnan niya ang mga mata ni Felicidad kung saan nakatago ang isang malalim na balon ng kalungkutan. Ang musika ay hindi lamang para sa pandinig, ma'am, ang sabi ni Diosdado habang dahan-dahang hinahaplos ang katawan ng cello. Ito ay para sa mga pusong hindi makapagsalita. Minsan, kapag masyadong mabigat ang mundo, ang mga nota ang nagiging tanging paraan natin upang huminga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Felicidad ang isang bitak sa kanyang pader. Isang katanungan ang biglang lumabas mula sa labi ni Diosdado na tila isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang maskara. Masaya ka ba talaga, Felicidad? Doon sa likod ng matataas na bakod na yon, sa gitna ng lahat ng kinang, hindi nakasagot si Felicidad. Ang katahimikan ay naging masakit, naging mapanghusga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang labi, ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, walang sino man ang naglakas loob na itanong ang bagay na yon. Ang lahat ay abala sa paghanga sa kanyang kayamanan, sa kanyang swerte na napangasawa ang isang bilyonaryo. Ngunit ang lalaking ito, ang estrangherong ito na may amoy ng kahoy at musika, ay nakita ang katotohanang pilit niyang itinatago. Dahan-dahang lumapit si Diosdado, kinuha ang kanyang cello bow at muling tumugtog. Sa pagkakataong ito, ang himig ay mas malambot, tila isang haplos sa isang sugatang kaluluwa. Isang hindi sinasadyang paggalaw, lumapit si Felicidad at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Diosdado na nakahawak sa leeg ng cello. Ang init ng balat nito, laban sa kanyang nanginginig na mga daliri, ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na puso. Ang tunog ng cello ay naging mas malakas, mas buhay. Tila ang kanilang dalawang kaluluwa ay biglang nagtagpo sa isang mundong walang Arturo, walang aling manilin, at walang mga obligasyong sumasakal sa kanila. Ngunit ang himig ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng isang malakas na busina mula sa labas. Ang sasakyan ni Arturo. Mabilis na binawi ni Felicidad ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Kailangan ko nang umalis. Tiningnan siya ni Diosdado nang may pag-unawa, ngunit may kasamang babala. Ang musika ay laging naghihintay, Felicidad, ngunit ang oras ay hindi. Nang makabalik si Felicidad sa mansyon, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pagtaksil sa kanyang sariling dangal. Pumasok siya sa kanyang kwarto at mabilis na tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang diamanteng kwintas ay nandoon pa rin, ngunit sa ilalim nito, sa bahaging malapit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang bagong tibok, isang himig ng pag-asa na ngayon lang muling nabuhay. Ngunit hindi niya namalaya na sa likod ng pinto, nakatayo si Aling Manilin. Ang mga kamay ay nakatiklop sa dibdib, habang nakikinig sa bawat mabilis na paghinga ng kanyang amo. Ano ang kayang gawin ng isang pusong nahanap ang kanyang himig sa maling lugar? At hanggang kailan kayang panindigan ni Felicidad ang isang pag-ibig na nagsimula sa isang nakaw na sandali?
Hindi ka isang palamuti lang, Flordeliza. Isa kang obra maestra na sadyang hindi marunong pahalagahan ng isang bulag na asawa. Ang boses ni Renato ay parang isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong gabi. Kasalukuyan silang nasa isang maliit at tago na restaurant kung saan ang mga ilaw ay sadyang ginawang malabo at ang kapaligiran ay puno ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto para lamang sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na muling lumabas si Flo pagkatapos ng ilang araw na pagkakakulong sa madilim na kwarto ng mga katulong sa mansyon ng mga Roxas. Sa harap ni Flo ay nakahain ang mga pagkaing hindi niya matikman sa sarili niyang bahay. Hindi dahil sa mahalang mga ito, kundi dahil kailanman ay hindi siya pinag-ukulan ng panahon ni Sebastian na itanong kung ano ang gusto niyang kainin. Ang bawat putahe ay maingat na inihanda at ang bango ng mga rekado ay tila isang paanyaya para muling mabuhay ang kanyang mga pandama. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Flo habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ni Renato. I am still a married woman, Renato. Kahit anong gawin ni Sebastian, asawa pa rin niya ako sa harap ng batas. Dahan-dahang kinuha ni Renato ang bote ng alak at sinalina ng baso ni Flo. Ang tunog ng likidong dumadaloy ay ang tanging maririnig sa paligid. Marriage is not a prison sentence, Flo. Ang batas ay ginawa para sa proteksyon, hindi para maging lisensya ng pang-aabuso. You deserve to be loved, not just tolerated. You deserve to be seen, not just ignored. Tumingin si Renato sa kanya ng may halong paghanga at tila ba isang malalim na pag-unawa. Alam mo ba, noong unang beses kitang makita sa isang charity gala, hindi ang alahas mo ang napansin ko. Napansin ko ang lungkot sa iyong mga mata habang pilit kang ngumingiti para sa kamera ni Sebastian. I told myself then, that woman is a queen living in a dungeon. Ang mga salitang yon ay tila isang lason na may halong pulot. Alam ni Flo na mapanganib ang makinig, ngunit ang kanyang puso na matagal nang nauuhaw sa atensyon ay tila isang tuyot na lupa na sumisipsip sa bawat patak ng tamis mula kay Renato. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya mag-isa habang si Sebastian ay nasa labas at nagsasaya. Naalala niya ang bawat sulyap ng pagkadiri ni Doña Imelda. Sa isang pagkakataon, isang hibla ng buhok ang humarang sa mukha ni Flo. Bago pa siya makakilos, dahan-dahang itinaas ni Renato ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapos sa pisngi ni Flo. Isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro. Maingat niyang inilagay ang hibla ng buhok sa likod ng tainga ng babae. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Flo ang bilis ng tibok ng kanyang puso, isang kaba na may halong pananabik, isang damdamin na matagal nang kinalimutan ng kanyang katawan. You are beautiful, Flordeliza, bulong ni Renato. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. At simula ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi mo na yon makakalimutan. Bahagyang napapikit si Flo, ninanamnamang sandali ng pagpapahalaga na tila isang panaginip. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang maramdaman niya ang pagyanig ng kanyang bag sa ibabaw ng upuan. Ang kanyang cellphone ay walang tigil na umiilaw sa loob ng madilim na sisidlan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Flo ang telepono. Ang screen ay puno ng mga missed calls. 11 tawag mula sa isang pangalan na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo, Doña Imelda. Ang bawat tawag ay tila isang babala, isang banta na ang kanyang panandaliang pagtakas ay may kaakibat na matinding kapalit. Alam ni Flo na sa mga sandaling iyon, ang kanyang biyenan ay hindi tumatawag para kumustahin siya. Tumatawag ito dahil meron itong nalaman. Kailangan ko nang umalis. Mabilis na sabi ni Flo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hayaan mo akong ihatid ka. Alok ni Renato, ngunit umiling si Flo. Hindi maari. Kapag nakita ka nila, katapusan ko na. Nagmamadaling lumabas si Flo ng restaurant.
Iniwan ang pagkain na hindi na naubos at ang lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Habang sumasakay siya sa taxi, ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Pagdating niya sa mansyon, ang buong bahay ay maliwanag. Tila may isang malaking kaganapan na nagaganap. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Doña Imelda na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang mamahaling scarf na naiwan ni Flo sa sasakyan ni Renato noong nakaraang gabi. Isang scarf na may borda ng inisyal ni Flo. "Saan ka nanggaling, Flordeliza?" Ang tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. "At bakit ang scarf na ito ay natagpuan ng aking tauhan sa isang lugar na hindi mo dapat pinupuntahan?" Ang bawat sinungaling ay may katapat na parusa, Flordeliza. Huwag mong isipin na dahil galing ka sa hirap, ay magagawa mo kaming lokohin sa sarili naming pamamahay. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nanatiling nakatayo si Flordeliza sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa scarf na hawak ng kanyang biyenan. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagiging saksi sa kanyang lihim na pakikipagkita kay Renato. "Naiwan ko yan sa simbahan, Mama." Pilit na pagdadahilan ni Flo. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Siguro ay may nakapulot at nagdala rito. Isang nakakangiting tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Sa simbahan? O sa sasakyan ng isang lalaki? Huwag kang magmalinis, Flo. Alam ko ang amoy ng pagtataksil." Bago pa makasagot si Flo, bumukas ang pinto at pumasok si Sebastian. Amoy alak ito at may bahid ng kolorete sa kwelyo ng kanyang polo. Ni hindi niya tinignan ang kanyang asawa. Dire-diretso siya sa bar counter para magsalin ng panibagong baso ng scotch. "Hayaan mo na siya, Ma." Walang ganang sabi ni Sebastian. "Kahit makipagkita pa yan sa kung sinong basurero, wala akong pakialam. Basta siguraduhin mong hindi madadamay ang pangalan ng mga Roxas sa dumi mo. Flordeliza, you are just a shadow in this house. Magpasalamat ka at hinahayaan pa kitang manatili rito kahit na baog ka at walang silbi." Ang mga salitang iyon ang naging huling mitya. Ang bawat hapdi ng kanyang damdamin ay tila nag-aapoy na uling sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Flo ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Kung ang katapatan niya ay itinuturing na basura, bakit pa siya mananatiling tapat? Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng kaplastikan at puot, kinuha ni Flo ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng kumot sa kanyang maliit na kwarto, tinawagan niya ang numerong ibinigay ni Renato. Isang ring pa lamang ay sumagot na ang lalaki. Tila ba kanina pa ito naghihintay. "Sunduin mo ako." Ang tanging nasabi ni Flo. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkapit sa huling pag-asa ng paghihiganti. Makalipas ang kalahating oras, naroon na si Flo sa loob ng marangyang kondo ni Renato. Ang kapaligiran ay malayo sa sakal na nararamdaman niya sa mansyon ng mga Roxas. Dito, ang bawat gamit ay tila nag-aanyaya ng kapayapaan. Ang malalambot na carpet at ang banayad na tugtog ng piano sa background ay tila nagpapatigil sa mundo. Nilapitan siya ni Renato at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Ramdam ni Flo ang init ng palad nito, isang init na nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang puso. "You're safe here, Flo," bulong ni Renato. "Dito, hindi ka kailangang magtago. Dito, ikaw ang priority." Hindi na nakapagsalita si Flo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Renato. Pinakikinggan ang matatag na tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bawal ay tila naging tama. Ang bawat haplos ni Renato sa kanyang buhok ay tila nagpapalimot sa lahat ng serye ng pang-aabuso ni Sebastian. Dahan-dahang itinaas ni Renato ang mukha ni Flo at tinitigan siya ng may pagnanasa
na hinaluan ng tila tunay na pag-aaruga. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pait, galit at kinalimutang pananabik. Ito ang unang hakbang ni Flordelisa sa apoy, isang apoy na alam niyang maaring tumupok sa kanya, ngunit handa siyang masunog para lamang maramdaman na siya ay buhay pa. Sa loob ng silid na yon, tila nawala ang lahat ng panuntunan ng mundo. Ang bawat yakap ay naging simbolo ng kanyang paglaya, kahit na ang kalayaang yon ay may kaakibat na madilim na anino. Nang sumapit ang madaling araw, nagmamadaling nag-ayos si Flo para makauwi bago pa magising ang mga tao sa mansyon. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at isang uri ng kasiyahang may kasamang matinding guilt. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang kanyang kamay ay wala na ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpa kay Sebastian, ay naiwan sa ibabaw ng nightstand sa tabi ng kama ni Renato, nagniningning sa ilalim ng unang sinag ng araw. Ang bawat bango ay may kwento, Flordelisa, at ang amoy na dala mo ngayon ay hindi amoy ng isang tapat na asawa. Ang boses ni Doña Imelda ay gumaralgal sa loob ng tahimik na silid kainan, tila isang babala bago ang pagputok ng isang malakas na kulog. Kasalukuyang inilalagay ni Flo ang mga mamahaling plato sa ibabaw ng lamesa para sa kanilang hapunan. Ang kanyang mga kamay ay maingat at tila ba ang bawat paggalaw niya ay isang pagsisikap na maging perpektong asawa sa paningin ng pamilyang Roxas, sa kabila ng katotohanang ang kanyang puso ay naglalakbay na sa ibang direksyon. Ang miro ng bawat kilos ni Flo ay ang kanyang biyenan na nakaupo sa dulo ng lamesa. Ang mga mata ay matalas na nakasubaybay sa bawat galaw ng kanyang mga balikat. Nilapitan ni Imelda si Flo at sa isang iglap, naramdaman ni Flo ang presensya ng matanda sa kanyang likuran. Huminto ang hininga ni Flo nang bahagyang lumapit ang ilong ni Imelda sa kanyang leeg, tila isang asong naghahanap ng bakas ng isang banyagang amoy. Sandalwood at mahalagang tabako. Bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Iyan ang amoy na dala mo. Isang amoy na hindi kailanman ginamit ni Sebastian. Saan ka nanggaling kagabi, Hija? At bakit tila mas nagniningning ang iyong mga mata pagkatapos mong mawala ng ilang oras? Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na kabog sa dibdib ni Flo. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri at ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila mga butil ng yelo. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila pilit na ibinabalik sa kanyang sikmura. Ang mitya ng kanyang lihim ay unti-unti nang nauubos. Galing po ako sa isang kaibigan, Mama. Pilit na sagot ni Flo. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Nag-usap lang po kami tungkol sa ilang mga bagay. Kaibigan? O isang lalaking nagbibigay sa iyo ng atensyong hindi mo makuha sa asawa mo? Mabilis na hirit ni Imelda. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Sebastian sa silid. Hindi man lang tiningnan si Flo at dire-diretsyong umupo sa kanyang pwesto. Bakit ba ang daldal niyo, Ma? Hayaan niyo na ang babaeng yan, maring sabi ni Sebastian habang hinihiwa ang kanyang steak ng may galit. Kahit anong gawin niyan, hindi niyan mababago ang katotohanang palamuti lang siya rito. Don't waste your energy on a useless woman. Ang kawalang bahala ni Sebastian ay tila isang kutsilyong lalong nagpapadugo sa sugat ni Flo. Ngunit ang tunay na pasabog ay hindi nanggaling sa kanyang asawa. Dahan-dahang kinuha ni Doña Imelda ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang maliit na velvet box. Dahan-dahan itong binuksan ng matanda sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ni Flo. Sa loob ng kahon, nagniningning ang isang gintong singsing, ang wedding ring ni Flordelisa na naiwan niya sa kondo ni Renato. May isang lalaking nagpadala nito rito kaninang hapon. Saad ni Imelda,
Ang kanyang mga mata ay nanunuya at puno ng tagumpay. Sabi niya, naiwan daw ito ng isang espesyal na panauhin sa kanyang silid. Hindi ko alam na ang mga Roxas ay nagkakalat na pala ng kanilang mga alahas sa mga lugar na hindi namin pagmamay-ari. Ang mundo ni Flo ay tuluyan ng huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang huling hininga. Ang gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpa ay naging isang matibay na ebidensya ng kanyang pagbagsak. Tumingala si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa galit habang nakatingin sa singsing at pagkatapos ay sa namumutlang mukha ni Flo. Flordeliza, ang tanging nasabi ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng banta na hindi kailanman narinig ni Flo noon. Sa mga sandaling iyon, isang katanungan ang pilit na sumusuntok sa isipan ni Flo. Paano nakuha ni Imelda ang singsing na ito? Ito ba ay sadyang ibinigay ni Renato para sirain siya o may mas malalim pang laro na nagaganap sa dilim? Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpayanig sa bawat basong kristal sa silid kainan, kasunod ng pagtalsik ng mga kutsara at tinidor sa sahig. Ang mukha ni Sebastian ay naging kulay lila sa tindi ng galit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng kawalang bahala, ngayon ay naglalabas ng apoy na tila handang tupukin si Flordeliza sa kinatatayuan nito. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, isang tunog ng nagngangalit na toro na nawawalan na ng pasensya. Sing-sing mo ito, di ba? Ang sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay tila isang dagundong na gumigising sa bawat sulok ng mansyon. Paliwanag, Flordeliza. Paanong ang simbolo ng kasal natin ay napunta sa kamay ng isang estranghero na naglakas loob pang ipadala ito sa pamamagitan ng isang mensahero na natiling nakayuko si Flo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa kanyang kandungan na parang mga butil ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kahihiyan at takot. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Siguro ay may kumuha nito habang natutulog ako. O baka naman naiwan ko sa kung saan at pinaglaruan lang tayo. Pilit na bulong ni Flo. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling ng isang taong bibitayin. Huwag mo kaming gawing tanga! Ang mabilis na hirit ni Doña Imelda habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Tila ninanamnam ang bawat sandali ng pagkawasak ni Flo. The messenger said it was found in a place where only lovers go. You are a disgrace, Flo. Pinatunayan mo lang na hindi ka lang baog, isa ka ring babaeng walang dangal. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Sebastian at marahas na hinablot ang braso ni Flo. Kinaladkad niya ito patungo sa pintuan ng mansyon at itinulak palabas. Huwag kang babalik hanggat hindi mo napatutunayan na hindi mo ginamit ang pangalan ko sa kalaswaan mo. You are lucky I don't kill you right now. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Tila isang pinal na hatol. Nakatayo si Flo sa labas, mag-isa sa dilim, habang ang lamig ng gabi ay unti-unting sumisipsip sa kanyang balat. Wala siyang ibang matatatakbuhan, kundi ang lalaking nagtanim ng lason sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, naroon si Flo sa isang tahimik na dalampasigan kasama si Renato. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay ang tanging musika sa paligid. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Dahan-dahang lumapit si Renato sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tila tunay na pag-aalala. I'm sorry, Flo. Hindi ko akalain na may makakapasok sa kondo ko para kunin ang singsing mo. Mahinahong sabi ni Renato habang binalot siya ng isang mainit na kumot. Imelda's spies are everywhere. They are desperate to destroy you because they are afraid of the power you have over Sebastian's image. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Tanong ni Flo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil gusto kitang mailigtas ng tuluyan, sagot ni Renato. Ang kanyang boses ay naging mas malambing. Huwag kang mag-alala.
Dito kasama ko. Walang makakasakit sa'yo. Let them have their mansion. Here, you have my heart. Dahan-dahang inakay ni Renato si Flo patungo sa isang maliit na cottage sa tabing dagat. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat haplos ni Renato ay tila nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ni Sebastian. Ang kanyang mga labi ay dumapo sa noo ni Flo, isang halik na puno ng pangako ng isang bagong simula. Naramdaman ni Flo ang isang uri ng kilig na hinaluan ng takot. Isang pakiramdam na tila ba siya ay isang paru-paro na lumilipad patungo sa isang magandang bulaklak. Hindi alam na ito ay isang bitag ng isang gagamba. Ngunit kinabukasan, habang himbing na natutulog si Renato, naglakad-lakad si Flo sa labas para kumuha ng sariwang hangin. Sa isang tago at madilim na bahagi ng resort, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita niya si Renato na nakikipag-usap sa isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin. Nang bahagyang humarap ang babae, muntik nang mapasigaw si Flo. Ito si Nicole, ang kabit ni Sebastian. Ang dalawa ay mukhang masinsinang nag-uusap at nakita ni Flo ang pag-abot ni Renato ng isang makapal na sobre sa babae. Ang ngiti sa mga labi ni Renato habang kausap ang kabit ng kanyang asawa ay hindi ang ngiti ng isang lalaking nagmamahal kay Flo. Ito ay ang ngiti ng isang mangangaso na nakahuli na ng kanyang biktima. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Flo. Ang lahat ba ng ito ay isang malaking palabas? Ang lahat ba ng tamis at pangako ni Renato ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano na hindi niya kailanman inakala? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na ang langit na kinalalagyan ko ngayon ay isa lamang palapag ng impyerno na hindi ko pa natutuklasan. Nagtago si Flordelisa sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil habang pinapanood ang tagpong nagaganap sa dilim. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang kalooban. Nakita niya si Renato, ang lalaking nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng unos, na nakangiti sa babaeng sumira ng kanyang pamilya. Ang bawat pag-abot ng sobre ni Renato kay Nicole ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Flo. Bago pa siya makita ng dalawa, mabilis na bumalik si Flo sa loob ng cottage. Nagkunwari siyang himbing na natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay parang isang nagngangalit na dagat. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagpasok ni Renato at ang marahang pagdapo ng labi nito sa kanyang balat. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagbibigay na sa kanya ng kilabot. "Wake up, my queen," bulong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila musika na puno ng panlilinlang. "Kailangan nating lumipat ng lugar. Nalaman kong paparating na rito ang mga tauhan ni Sebastian. I have a safer place for us, sa isang hotel sa labas ng lungsod." Hindi nakaimik si Flo. Sumunod siya na parang isang robot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang huling hantungan, ang langit ay biglang nagdilim at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng matindi. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagbababala sa trahedyang paparating. Narating nila ang isang hantungan sa isang liblib na hotel sa labas ng probinsya. Ang gusali ay luma, ngunit marangya, napapalibutan ng matatayog na puno na sumasayaw sa gitna ng malakas na hangin. Pagpasok nila sa silid, ang amoy ng luma at mamahaling pabango ay bumalot sa kanila. "Don't be scared, Flo. I'll protect you," sabi ni Renato habang hinuhubad ang kanyang basang polo. Lumapit siya kay Flo at niyakap ito mula sa likuran. Ang init ng kanyang katawan ay tila sumusubok na tunawin ang yelong bumabalot sa puso ng babae. "Dito, tayo lang dalawa. No, Sebastian.
No Imelda, just us. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, ang tunog ng dumarating na sasakyan sa ibaba ay bumasag sa kapayapaan. Kasunod nito ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pasilyo at ang pamilyar na boses na nag-uutos sa mga bodyguard. Doña Imelda, bulong ni Flo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sa isang iglap, ang kalmado at mapagpanggap na mukha ni Renato ay napalitan ng matinding pagkataranta. Shit! Bakit sila nandito agad? Marahas niyang hinanap ang kanyang mga gamit at mabilis na nagtago sa loob ng isang makitid na cabinet sa loob ng kwarto. Huwag kang gagawa ng ingay, Flo. Ayusin mo ang sarili mo. Bumukas ang pinto ng walang anumang pasabi. Pumasok si Doña Imelda, basang-basa ang dulo ng kanyang mamahaling bestida. Kasunod ang dalawang malalaking lalaki. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng maliit na silid. Nakatayo si Flo sa tapat ng kama, nakabalot lamang ng robe, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Tingnan mo nga naman ang aking manugang, ang panunuya ni Imelda habang inililibot ang tingin sa buong silid. Napadpad sa isang huling hantungan sa gitna ng ulan. Akala ko ba ay nagsisisi ka na? Ngunit tila mas masarap ang pakikipaglaro sa apoy, hindi ba? Lumapit si Imelda sa tabi ng kama at dahan-dahang yumuko. May nakita siyang isang bagay na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampshade. Inabot niya ito at dahan-dahang itinaas. Ito ang golden cufflink ni Renato. May nakaukit na letrang R. R. Ang bulong ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin kay Flo. Hindi ko alam na ang mga Roxas ay may B. May bagong kaibigan na ang pangalan ay nagsisimula sa letrang ito. Sabihin mo sa akin, Flordelisa, sino ang kasama mo rito? Ang bawat tibok ng puso ni Flo ay tila naririnig na sa loob ng gabinete kung saan nagtatago si Renato. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ay sasabog. Ngunit sa gitna ng takot, isang golden moment ang naganap. Nakita ni Flo ang kanyang sarili sa salamin, basag at durog. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang katahimikan sa pagitan ng apat na pader ng hotel ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat hininga ni Flordelisa matapos lisanin ni Doña Imelda ang silid. Ang bawat yabag ng sapatos ng matanda na papalayo sa pasilyo ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang mas malaking baha. Nanatiling nakatayo si Flo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sapat na upang maramdaman niya ang hapdi na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nananaginip. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng cabinet. Lumabas si Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Inayos niya ang kanyang nagusot na polo, ngunit ang kanyang dating tindig na puno ng kumpiyansa ay tila bahagyang nayurakan ng takot. That was close, Flo. Ang boses ni Renato ay may halong panginginig. You were brilliant. Hindi ko akalain na kaya mong sagutin ang matandang yon ng ganoon. Tumingin si Flo kay Renato. Ang imahe nito, habang nakikipag-usap kay Nicole, ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang bawat matamis na salita nito ay tila lasong dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagtitiwala. Bakit ka natatakot, Renato? Akala ko ba ay wala kang kinatatakutan? Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Flo. I'm worried about you. Mabilis na sagot ni Renato habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Flo, ngunit umiwas ang babae. Kailangan nating mag-ingat. Imelda will not stop until she finds out who the R is. Tumalikod si Flo at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay humupa na, ngunit ang langit ay nananatiling kulay abo. Kailangan ko munang mapag-isa, Renato. I need to think.
Sa kabila ng mga pagtutol ni Renato, pinili ni Flo na lumisan sa hotel ng mag-isa. Sumakay siya sa isang lumang bus na bumabaybay patungo sa hangganan ng kanilang bayan, kung saan matatagpuan ang isang maliit at lumang bahay na napapalibutan ng mga puno ng mangga at santol. Ito ang tirahan ni Lola Basyang, ang dating yaya ni Flo na naging saksi sa kanyang paglaki at sa mapait na kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang amoy ng tuyong dahon at sinisindang katol ang sumalubong kay Flo. Pagpasok niya sa maliit na tarangkahan, nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang tumba-tumba. Ang bawat ugoy nito ay lumilikha ng isang banayad at pamilyar na tunog sa sahig na gawa sa kawayan. "Alam kong darating ka, Ija." Ang malat, ngunit mainit na boses ni Lola Basyang ay tila isang gamot sa sugatang puso ni Flo. Lumapit si Flo at nagmano sa matanda bago naupo sa sahig sa tabi nito. "Lola, pagod na po ako. Bakit parang ang mundo ay puno ng mga taong nakasuot ng maskara?" Hinaplos ni Lola Basyang ang buhok ni Flo. Ang kanyang mga daliri na kulubot ay puno ng pagmamahal. Ang buhay ay parang isang gubat, Flo. May mga bulaklak na maganda ang kulay, ngunit nakakamatay ang bango. At may mga hayop na nagkukunwaring amo para lang makalapit sa kanilang biktima. Tumitig ang matanda sa malayo. Tila may inaalalang isang madilim na bahagi ng nakaraan. "Kilala ko ang pamilya ni Renato, Flo. Ang kanyang ama ay dati ring naging biktima ng mga roksas at ang galit na yon ay ipinamana niya sa kanyang anak. Ang pag-ibig ni Renato ay hindi galing sa puso, kundi galing sa isang madilim na pagnanais na makaganti. Gagamitin niya ang lahat, kahit ang iyong damdamin, para lang makuha ang gusto niya." Naramdaman ni Flo ang isang matinding kaba. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Dahan-dahang tumayo si Lola Basyang at pumasok sa loob ng bahay. Paglabas niya, hawak niya ang isang luma at naninilaw na sulat na nakatali ng isang itim na laso. "Ito ang sulat na naiwan ng iyong ama bago siya pumanaw. Sabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita ko nang ikaw ay nasa bingit ng panganib." Inabot ni Flo ang sulat. Ang bawat salita sa papel ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Binasa niya ang nilalaman nito at sa bawat pangungusap, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang malaking lihim tungkol sa koneksyon ng kanyang ama, ni Renato, at ng yaman ng mga roksas ang unti-unting nabubunyag. "Huwag mong hahayaang maging sandata ka ng iba, Flo." Ang huling babala ni Lola Basyang habang ang tunog ng hangin ay umiihip sa paligid ng bahay. "Ikaw ang may hawak ng sarili mong kapalaran." Habang pabalik si Flo sa lungsod, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, isang bulto ng tao ang nanunood sa bawat kilos niya. Hawak ang isang litrato ni Flo na may markang X sa mukha. "Huwag mong isipin na ang pagluha mo ay makapagpapabago sa katotohanang ikaw ang sumira sa pamilyang ito, Flordelisa." Ang boses ni Sebastian ay malamig na humahagupit sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mga roksas. Nakatayo siya sa tapat ng bintana. Ang kanyang anino ay tila isang higanting nagbabantay sa bawat kilos ni Flo. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila pilit na sumisilip sa makakapal na kurtina. Ngunit sa loob ng silid na ito, tila laging may namuunoong bagyo. Kasalukuyang inaayos ni Flo ang mga papeles sa lamesa ni Sebastian. Ang bawat paghawak niya sa papel ay may kasamang pag-iingat. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa maliit na itim na gamit na nakatago sa ilalim ng kanyang panyo, sa loob ng bag, ang recording device na natagpuan niya. Alam niyang sa mga sandaling ito, may nakikinig. Maaring si Renato o maaring ang mga tauhan ni Imelda. "I'm trying to fix things, Sebastian," mahinang sagot ni Flo. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo na puno ng pait. "Bumalik ako rito dahil asawa mo pa rin ako." Humarap si Sebastian at lumapit sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Fix things? Pagkatapos mong hiyain ang nanay ko, sa harap ng mga tauhan niya, "You're only here because you have nowhere else to go. You're a beggar in a silk dress, Flo. Magpasalamat ka at kailangan ko ng asawa sa gaganaping charity ball bukas." Kundi ay matagal na kitang ipinatapon sa kalsada. Hinawakan ni Sebastian ang baba ni Flo. Pinilit siyang tumingin sa kanya. "Magpanggap kang masaya. Smile like we're the perfect couple. Isipin mo ang kalusugan ni Mama. Huwag kang maging makasarili dahil lang sa wala kang silbi bilang asawa." Ang gaslighting ni Sebastian ay tila isang pamilyar na kanta na paulit-ulit na pinatutugtog. Ibinabalik niya ang sisi kay Flo para pagtakpan ang sarili niyang mga kasalanan. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ni Flo ay ang dahan-dahang paghaplos niya sa lumang litrato ng kanyang ama na nakasingit sa kanyang pitaka. Ang contrast ng tunay na pagmamahal ng kanyang ama sa mapanirang pag-ibig sa bahay na ito ay tila isang saksak sa kanyang puso. Nang lisanin ni Sebastian ang silid, mabilis na kumilos si Flo. Ayon sa utos ni Renato, kailangan niyang makuha ang Project Blue Files, ang mga dokumentong magpapabagsak sa kumpanya ni Sebastian. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng vault. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan ay tila ba naghuhumiyaw sa katahimikan ng silid. Nang mahanap niya ang folder, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito na ang susi sa kanyang paglaya, ayon kay Renato. Ngunit habang tinititigan niya ang mga dokumento, naalala niya ang sulat na ibinigay ni Lola Basyang. May isang detalye sa folder na hindi tumutugma sa sinabi ni Renato sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Sebastian ang pumasok, kundi si Doña Imelda. Ang matanda ay may hawak na baso ng gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aaruga. "Anong ginagawa mo sa lamesa ng asawa mo, Flordeliza?" Ang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mabilis na itinago ni Flo ang folder sa likod ng kanyang likuran, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. "Inaayos ko lang po ang mga kalat niya, Mama." Lumapit si Imelda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin para sa sahig na kahoy. Alam mo, ang mga magnanakaw sa loob ng sariling tahanan ang pinakamahirap patawarin, lalo na kung ang ninanakaw nila ay hindi pera, kundi tiwala. Isang pirasong kasangkapan lang si Flordeliza, Renato. Huwag mong sabihing nahuhulog na ang loob mo sa babaeng iyan. Ang boses na narinig ni Flordeliza mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Renato ay tila isang malamig na balaraw na bumaon sa kanyang likuran. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, hawak ang folder na naglalaman ng mga sikreto ng mga Roxas. Ang folder na akala niya ay magiging pasaporte niya tungo sa kalayaan at pag-ibig. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Renato ay tila lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pag-asa. "Huwag kang mag-alala, Nicole," sagot ni Renato, at ang kanyang tawa ay puno ng pangungutya na kailanman ay hindi narinig ni Flo noon. "The girl is just a tool. Isang susi lang siya para mabuksan ko ang vault ng mga Roxas. Kapag nakuha ko na ang lahat ng asset nila, itatapon ko rin siya sa basurahan kung saan siya nanggaling. She's pathetic, really. Akala niya ay totoong mahal ko siya." Sa labas ng pinto, ang mundo ni Flordeliza ay tuluyan ng gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay biglang nawala. Ang folder na hawak niya ay unti-unting nadulas sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa ito lumikha ng anumang tunog sa sahig, mabilis niya itong nasalo. Isang huling reflexes ng isang taong sanay ng mabuhay sa ilalim ng takot. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa kaysa sa bawat sampal at pang-aapi ni Sebastian. Kay Sebastian, alam niyang galit ang namamayani. Ngunit kay Renato, ang akala niya ay pag-ibig ang kanyang natagpuan. Ang bawat haplos, bawat kilig, at bawat pangako ng lalaki
ay isa palang masusing binalangkas na kasinungalingan. Pakiramdam ni Flo ay isa siyang basag na salamin na dinurog palalo hanggang sa maging pinong alikabok na kayang ihipan ng hangin. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang puso ay punong-puno ng isang uri ng pait na hindi na kayang lunasan ng mga luha. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating nag-aapoy na pagnanasa para sa pag-ibig ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung basura ako para sa inyong lahat, bulong ni Flo sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sisiguraduhin kong kayo ang unang mauubos bago ako tuluyang maglaho. Bumalik siya sa mansyon ng mga Roxas nang hindi namamalayan ni Renato. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, inilabas niya ang recording device at ang sulat ng kanyang ama. Doon niya napagtanto ang kabuuan ng laro. Si Renato at si Sebastian ay dalawang panig lamang ng iisang barya ng kasamaan at siya ang tanging biktima na nakatayo sa gitna. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Flo ang isang maliit na punla ng rosas sa kanyang bintana na pilit tumutubo sa kabila ng kakulangan sa sikat ng araw. Gaya ng punlang iyon, naramdaman ni Flo ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya iiyak para sa mga lalaking itinuring siyang kasangkapan. Ngayon, siya na ang magiging arkitekto ng sarili niyang paghihiganti. Ang bawat pagkaing inihanda mo ngayon, Flor de Liza, ay tila may lasa ng pamamaalam. O baka naman, sadyang masyado lang naging mapait ang iyong panlasa nitong mga huling araw. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng marangyang hapagkainan. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, habang sa kabilang dulo ay si Sebastian na abala sa pag-inom ng kanyang wine. Ngunit ang mas nakabibingi ay ang presensya ng taong nakaupo sa gitna, si Renato. Inanyayahan ni Sebastian ang kanyang mortal na kaaway para sa isang business reconciliation dinner bago ang malaking charity ball bukas, isang hakbang na puno ng kaplastikan at lihim na banta. Si Flor de Liza ay nakatayo sa gilid, suot ang kanyang puting apron sa ibabaw ng simpleng bestida. Siya ang nagluto ng lahat. Ang bango ng lechon kawali at adobo sa puti ay pumupuno sa silid, ngunit para kay Flo, ang bawat amoy ng rekado ay tila paalala ng kanyang mga sakripisyong tinapakan lamang ng mga taong ito. Dahan-dahan siyang lumapit para salinan ng alak ang baso ni Renato. Naramdaman niya ang sulyap ng lalaki. Ang sulyap na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kilig. Ngunit ngayon ay nagpapangilo sa kanyang mga ngipin sa galit. Naalala ni Flo ang boses ni Renato sa opisina. The girl is just a tool. Ang kanyang kamay ay nanatiling matatag habang bumubuhos ang mapulang likido sa kristal na baso. Ang tunog ng alak na tumatama sa ilalim ng baso ay ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan ng silid. Masarap ang iyong luto, Flor de Liza. Saad ni Renato, ang kanyang Taglish na pananalita ay puno ng mapanlinlang na tamis. You really have a gift. Sayang naman kung sa kusina lang ito magagamit habang buhay. You deserve to be in a place where people appreciate your worth. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flo. Salamat, Renato. Pero sa buhay, minsan ay kailangan nating dumaan sa kusina at masunog sa init ng kalan para malaman kung sino ang tunay na tapat at sino ang naghihintay lang na mabusog sa pinaghirapan ng iba. Tumingala si Sebastian, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang daldal mo yata ngayon, Flo. Just serve the food and be quiet. Huwag mong ipakita sa bisita natin kung gaano ka kawalang modo. Hindi sumagot si Flo. Sa halip, lumapit siya kay Doña Imelda at inilapag ang huling putahe, ang paboritong panghimagas ng matanda. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa lalim ng tingin ni Imelda, tila may nababasang bago sa kanyang manugang.
Hindi na ito ang takot na Flor de Lisa. Ito ay isang babaeng handa ng sumabog. Ang lahat ay may katapusan, Mama. Mahinang sabi ni Flo habang inaayos ang kubyertos ng matanda. Ang hapunan na ito ay pasasalamat ko sa lahat ng itinuro niyo sa akin, lalo na ang pagkilala sa kung sino ang tunay na kaaway. Naramdaman ni Flo ang bilis ng tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa ilalim ng kanyang bestida, ngunit ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang bawat haplos niya sa likod ng upuan ni Sebastian ay tila isang huling pamamaalam sa lalaking minahal niya, ngunit sumira sa kanya. Itinaas ni Flo ang kanyang baso ng tubig. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng 3 taong nagpahirap sa kanyang buhay. Isang tagay para sa gabi na ito. Wika ni Flo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Bukas, pagkatapos ng charity ball, lahat tayo ay magiging malaya. Malaya mula sa mga kasinungalingan, malaya mula sa mga pangarap na hindi naman totoo, at malaya mula sa mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara. Uminom silang lahat, hindi alam na ang bawat lagok ay tila isang selyo sa darating na trahedya. Hindi ako aalis sa mundong ito na ako lang ang talunan, Sebastian. Kung susunog man ang aking dangal, sisiguraduhin kong abo na rin kayong lahat sa pagdating ng umaga. Ang bulong ni Flor de Lisa sa kanyang sarili ay tila isang panalangin ng isang taong wala nang takot mamatay. Kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida na tila bakulay ng sariwang dugo. Isang matapang na paglihis sa nakasanayang kulay puti at pastel na gusto ni Doña Imelda para sa kanya. Ang bawat kurba ng tela sa kanyang katawan ay tila nagsasabing hindi na siya ang dati at sunod-sunurang asawa. Sa labas ng pinto, naririnig ang banayad na tugtog ng orkestra, ang tawanan ng mga elitistang panauhin at ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan sa isa't isa bilang tanda ng selebrasyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Flo, ang lahat ng ito ay amoy ng isang malaking libingan na pinalamutian lamang ng ginto. Pumasok si Sebastian sa silid, nakasuot ng kanyang tuxedo. Ang mukha ay isang maskara ng perpeksyon sa harap ng publiko. Ngunit nang magsara ang pinto, agad niyang hinablot ang braso ni Flo nang may matinding diin. Smile, Flor de Lisa. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ko sa gabing ito. Ang madiing bilin ni Sebastian, ang boses ay puno ng banta. Pagkatapos nito, dadaan tayo sa abogado para pirmahan ang annulment papers. I won't let an adulteress like you stay in my house a second longer. Hindi kumurap si Flo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sebastian at sa unang pagkakataon, ang lalaki ang unang umiwas ng tingin. Huwag kang mag-alala, Sebastian. Magiging makasaysayan ang gabing ito para sa mga Roxas. Lumabas sila sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Nakita ni Flo si Doña Imelda na nakaupo sa gitna. May hawak na remote control para sa projector screen, nakahanda ng ilabas ang video ng pakikipagtagpo ni Flo kay Renato para hiyain siya sa harap ng buong bansa. Nakita rin niya si Renato sa malayo, nakasandal sa pader, may nakakalokong nangiti na tila ba siya na ang bagong hari ng kumpanya. Ngunit bago pa makakilos ang host ng programa, mabilis na lumakad si Flo patungo sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang martilyo na tumatama sa sahig. Matatag at walang pag-aalinlangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Flo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng awtoridad. Ang lahat ay natahimik, maging si Sebastian ay napatigagal sa gitna ng entablado. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako ang narito. Ngayong gabi, nais kong magtapat. Nais kong ilabas ang katotohanan
na matagal nang itinatago sa loob ng mga pader ng mansyon ng mga Roxas. Napansin ni Flo ang pagkataranta ni Doña Imelda. Mabilis na pinindot ng matanda ang remote para ilabas ang video ng pagtataksil ni Flo. Ngunit sa halip na ang mukha ni Flo at Renato ang lumitaw sa higanting screen, ang lumabas ay ang mga dokumento ng Project Blue, ang mga ebidensya ng malawakang pagkurakot ni Sebastian sa kumpanya at ang lihim na kasunduan ni Renato at Nicole para pabagsakin ang pamilya. Oo, nagkasala ako. Pagpapatuloy ni Flo, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matigas. Nakiapid ako dahil sa sakit at pag-iisa. Pero ang asawa ko ay isang magnanakaw. Ang lalaking ito ay piniling ubusin ang yaman ng mga taong nagtitiwala sa kanya para lamang sa kanyang mga bisyo at sa kanyang buntis na kabit. Ang bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod. Tila ba ang bawat liwanag ay isang saksak sa imahe ng mga Roxas. At ang lalaking akala ko ay sasagip sa akin, turo ni Flo kay Renato sa malayo. Si Renato Valdez ay hindi rin iba. Ginamit niya ang aking kahinaan para nakawin ang mga sikretong ito. Ngayong gabi, lahat tayo ay huhusgahan ng katotohanan. Huwag mong isiping mananalo ka, Flordelisa. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno. Ang matinis na sigaw ni Nicole ay bumutas sa kaguluhan ng ballroom. Bago pa makalingon si Flo, naramdaman niya ang matalim na hapdi ng isang basag na baso ng alak na pilit ibinabaon sa kanyang balikat. Ang init ng likidong dahan-dahang gumuguhit sa kanyang balat ay tila isang huling paalala ng lason na dulot ng pag-ibig nina Sebastian at Renato. Ngunit bago pa makagawa ng mas malalim na pinsala, ang desperadang kabit, mabilis na kumilos ang mga security guard. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay mabilis na lumapit. At sa isang iglap, nailayo si Nicole mula kay Flo. Ang babaeng dati ay puno ng yabang dahil sa kanyang dinadalang tagapagmana, ay ngayon ay nagwawala. Ang kanyang gulugulong buhok at sirang bestida ay simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Bitawan niyo ako! Akin si Sebastian. Akin ang yaman ng mga Roxas. Ang huling hiyaw ni Nicole bago siya kinaladkad palabas ng silid. Napasandal si Flo sa malamig na pader. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang sugat. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Renato na ngayon ay pinalilibutan na rin ng mga awtoridad. Nakita ni Flo ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Renato. Ang lalaking akala niya ay arkitekto ng kanyang kaligayahan ay isa palang duwag na magnanakaw na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Flo, makinig ka, magpapaliwanag ako. Ang pagmamakaawa ni Renato habang kinakabitan siya ng posas. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong kanta ng isang sirang plaka. I did it for us. Magkasama nating gagamitin ang perang yon para makapagsimula. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Flo. Para sa atin, Renato? O para sa sarili mo? Ang tanging bagay na totoo sa atin ay ang sakit na ibinigay mo. At ang sakit na yon ang nagpalakas sa akin para tapusin ang larong ito. Kasabay nito, si Sebastian ay pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang kanyang dating marangyang tuxedo ay gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan habang ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Ang dating makapangyarihang Sebastian Roxas ay isa na lamang talunang bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Tumingin si Flo sa kinaroroonan ni Doña Imelda. Ang matanda ay kasalukuyang inilalabas sa stretcher, nakapikit at putlang-putla. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas. Sa pangungutya ay ngayon ay nakalaylay na lamang sa gilid. Ang imperyong pinrotektahan niya ng buong lupit ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang ballroom na kanina
ay puno ng musika at tawanan, ay ngayon ay balot ng katahimikan. Tila isang sementeryo ng mga pangarap. Ang amoy ng natapon na alak at mga lantang bulaklak ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng pagkawasak na ito, tumayo si Flo ng matuwid. Ang bawat hapdi sa kanyang balikat ay tila isang medalya ng kanyang kalayaan. Inalis niya ang kanyang mamahaling hikaw at itinapon ang mga ito sa sahig, kasama ng kanyang wedding ring na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Hindi na siya asawa ni Sebastian, hindi na siya tao-tauhan ni Renato, at hindi na siya ang biktima ni Doña Imelda. Dito natatapos ang lahat. Bulong ni Flo habang ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang paglayas sa isang madilim na bilangguan. Habang naglalakad siya sa labas ng hotel, sinalubong siya ng unang sinag ng bukang liwayway. Ang langit ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay, tila isang pangako ng isang bagong pahina. Ngunit sa kanyang paglalakad, isang lumang jeep ang huminto sa kanyang tapat at ang mukha ni Lola Basyang ay sumilay sa bintana, puno ng lungkot at pag-asa. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng lumang jeep palayo sa ingay ng lungsod ay tila isang pahina ng madilim na aklat na unti-unting isinasara sa aking buhay. Ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan ay hindi na amoy usok at polusyon. Ngayon, ito ay amoy ng basang lupa, ng mga luntiang dahon, at ng kalayaang matagal nang ipinagkait kay Flordeliza. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lola Basyang, habang ang bawat pagyanig ng jeep sa bakubakong daan ay tila isang marahang pagpalo sa kanyang likuran, nagpapaalala sa kanya na siya ay gising at malaya na. Sa loob ng kanyang maliit na bag, hawak ni Flo ang huling bahagi ng sulat ng kanyang ama. Sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mga luha ay muling pumapatak. Ngunit hindi na ito luha ng pait. Jose, ang aking ama, bulong ni Flo sa sarili. Ayon sa sulat, ang kanyang ama ay hindi lamang basta trabahador ng mga Roxas noon. Siya ang orihinal na katuwang sa negosyo na traidor na nilinlang ng asawa ni Doña Imelda para makuha ang lahat ng lupain sa probinsyang ito. Ang putikan na laging ibinibintang ni Imelda kay Flo ay ang lupang ninakaw pala mula sa sarili niyang kadugo. Hindi ka isang palamuti na isinampay lang sa mansyon, Flo, mahinahong sabi ni Lola Basyang habang pinagmamasdan ang mga luntiang bukid sa labas. Ikaw ang tunay na may-ari ng katahimikang matatagpuan mo rito. Narating nila ang isang maliit na kubo sa paanan ng bundok, napapalibutan ng mga puno ng kape at namumulaklak na mga sampagita. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang banayad na agos ng sapa sa malapit ay ang tanging musika na sumalubong sa kanila. Walang mga chandelier, walang mga mamahaling carpet, at higit sa lahat, walang mga matang puno ng panghuhusga. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Flo na yakapin ang simpleng buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa pag-aayos ng mga mamahaling alahas, ay ngayon ay puno na ng dumi mula sa pagtatanim ng mga gulay sa likod bahay. Ngunit para sa kanya, ang dumi ng lupa ay mas malinis kaysa sa gintong nanggagaling sa kasakiman. Isang golden moment ang naganap nang minsan siyang magluto ng simpleng sinigang na isda gamit ang mga bagong pitas na sangkap mula sa kanyang paligid. Habang hinihigop niya ang mainit na sabaw, naalala niya ang mangkok ng sinigang na nabasag sa harap ni Sebastian. Ngayon, wala nang sumisigaw sa kanya. Wala nang humahamak sa kanyang kakayahan. Ang bawat subo niya ay may lasa ng kapayapaan at pagtanggap sa sarili. Napakasarap mabuhay ng walang itinatago. Wika ni Flo habang nakatanaw sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Sa kabila ng katahimikan, hindi maiwasan ni Flo na isipin ang mga taong naiwan niya sa lungsod. Nabasa niya sa mga lumang dyaryo na ang kumpanya ng mga Roxas ay tuluyan ng nalugi at ang mansyon ay kinuha na ng bangko.
Si Sebastian at Renato ay kasalukuyan pang nililitis, habang si Doña Imelda ay nananatili sa isang pampublikong ospital, mag-isa at walang dumadalaw. Isang hapon, habang si Flo ay abala sa pagpapatuyo ng mga buto ng kape sa harap ng kanyang kubo, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa dulo ng kanilang daan. Ang bawat yabag ng sapatos sa tuyong damo ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Hindi ito si Sebastian at hindi rin ito si Renato. Ang lalaking nakatayo roon ay nakasuot ng simpleng barong, may dalang isang maliit na kahon, at may mga matang puno ng pagsisisi at pag-asa. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang piraso ng puzzle na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tamang kinalalagyan. Napatulala si Flordeliza habang ang maliliit na bisig ng bata ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang binti. Ang init ng yakap nito at ang pamilyar na amoy ng gatas at sikat ng araw na nakadikit sa kanyang balat ay nagdala ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Mama, muling umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa kanyang pandinig. Para itong isang lumang himig na matagal nang nawala sa kanyang alaala, ngunit sa isang iglap ay bumalik ng malinaw at buo. Nanatili siyang nakatayo, hindi makapagsalita, habang unti-unting napupuno ng damdamin ang kanyang dibdib. Sa bawat sandaling lumilipas, tila may bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog ang muling nagigising. Isang bahagi na marunong umasa, magmahal, at mangarap. At habang nakatingin siya sa inosenteng mukha ng bata, naramdaman niyang may isang bagay sa kanyang puso na unti-unting lumalambot, gaya ng lupang muling nadidiligan matapos ang mahabang panahon ng tagtuyot. Dahan-dahang lumapit si Attorney Ramos, ang kanyang mukha ay puno ng timpi na emosyon. Inilapag niya ang dalang itim na kahon sa ibabaw ng lamesang kawayan. Ang tunog ng pagtama ng kahon sa kahoy ay tila isang pinal na hudyat ng pagbubukas ng huling lihim. Flordeliza, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Ang boses ng abogado ay gumaralgal. Noong ipinanganak mo ang iyong unang sanggol 6 na taon na ang nakalilipas sa ospital ng mga Roxas, hindi totoong namatay ang bata sa sinapupunan mo. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan ni na Doña Imelda at Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Flo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa baha ng mga luha. Ang alaala ng gabing iyon, ang gabing sinabi sa kanya na pumanaw ang kanyang anak, at ang gabing sinimulan siyang tawaging baog ni Imelda, ay muling nagbalik ng may kasamang matinding hapdi. Ipinamigay nila ang bata sa isang malayang ampunan sa malayo para masiguradong wala kang magiging alaslaban sa kanila at para manatili kang utang na loob sa pamilya nila. Pagpapatuloy ni Attorney Ramos habang iniaabot ang isang DNA test result at ang sulat kamay na pag-amin ng doktor na binayaran ni Imelda. Ang batang ito, siya ang iyong anak. Siya si Gabriel, isang hikbi na matagal nang nakakulong sa dibdib ni Flo, ang tuluyan ng kumawala. Lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan ang mukha nito. Ang bawat kurba ng ilong at ang hugis ng mga mata ni Gabriel ay tila isang salamin ng sarili niyang mukha. Ang golden moment na ito, ang sandali ng muling pagkikita ng mag-ina sa ilalim ng matatandang puno ng mangga, ay tila isang himala na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mansyon ng mga Roxas. Anak ko, ang anak ko. Ang tanging nasabi ni Flo habang mahigpit na niyayakap ang bata. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Sa mga sandaling iyon, ang galit niya kina Sebastian at Renato ay tuluyan ng natunaw. Hindi dahil sa karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil ang kanyang puso ay puno na ng pagmamahal na wala ng puwang para sa puot. Makalipas ang ilang buwan, naging ganap na ang kapayapaan sa buhay ni Flo. Ang lupain ng kanyang ama ay formal na naibalik sa kanya.
At ang maliit na kubo ay naging isang masayang tahanan para sa kanya, kay Gabriel at kay Lola Basyang. Natutunan ni Flo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa tunay na ngiti ng isang anak at sa katahimikan ng budhi. Minsan, nakatanggap siya ng balita mula sa lungsod. Si Sebastian ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, habang si Renato naman ay tuluyan ng iniwan ng kanyang mga kasamahan at nabubuhay na ngayon sa hirap sa loob ng rehas. Si Doña Imelda, ang matanda ay nananatili sa isang charity ward. Ang isip ay tuluyan ng nawala at tila laging hinahanap ang isang imperyong hindi naman talaga kanya. Tumingin si Flor de Lisa sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang shadow sa mansyon ng mga Roxas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang kanyang balat ay masigla, at ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. Natagpuan na niya ang kanyang boses. Ang bawat paglubog ng araw sa pampang ng malawak na lupain ng aking ama ay tila isang marahang haplos ng tadhana. Nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at sa tamang kandungan. Narito ako ngayon, nakaupo sa beranda ng aming simpleng bahay na gawa sa matibay na nara at kawayan. Ang amoy ng sariwang kape na niluluto ni Lola Basyang sa kusina ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na rosas sa aking hardin. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi. Ngayon, ito ay puno ng musika, ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng mangga at ang masayang tawa ng aking anak na si Gabriel habang hinahabol ang mga paru-paro sa damuhan. Tiningnan ko ang puting sobre at ang maliit na susing ginto na nasa ibabaw ng aking kandungan. Ang huling banta ni Sebastian, ang susing magdadala sana sa akin sa natitirang yaman ng mga Roxas na itinago niya mula sa batas. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang muling pagpintig ng tukso, ang yaman na maaaring magbigay kay Gabriel ng lahat ng luho sa mundo. Ngunit nang tumingin ako kay Gabriel, na ngayon ay tumatakbo patungo sa akin na may dalang isang simpleng dilaw na bulaklak at may pinakamalinis na ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko na ang aking desisyon, ang tunay na yaman, ay hindi nakatago sa loob ng isang vault o sa ilalim ng isang susing ginto. Ang tunay na yaman ay ang kanyang yakap, ang kanyang kaligtasan, at ang dangal na binuo ko muli mula sa mga abo ng aking pagkawasak. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa sapa na dumadaloy sa dulo ng aming bakuran. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang paanyaya ng kalikasan na bitawan na ang lahat ng bigat. Itinaas ko ang aking kamay at hinayaan ang susing ginto na mahulog sa kailaliman ng tubig. Ang mahinang tunog ng paglubog nito ay ang huling tunog ng kadena na nag-uugnay sa akin sa pamilya Roxas. Mama, para sa'yo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng lambing habang iniabot sa akin ang bulaklak. Salamat anak, napakaganda nito. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Napatawad ko na ba sila? Napatawad ko na ang aking sarili sa aking mga naging pagkakamali. At iyon ang pinakamahalaga para kina Sebastian, Renato at Doña Imelda. Hindi ko na sila pinag-uukulan ng galit. Ang galit ay isang uri pa rin ng koneksyon at sa gabing ito, pinili ko ang ganap na paglaya. Sila ay mga anino na lamang ng aking nakaraan, mga multo na wala ng kapangyarihang saktan ako. Ang aral na baon ko sa aking paglalakbay ay simple, ngunit malalim. Ang tunay na dangal ng isang babae ay hindi nanggagaling sa apelyido ng kanyang asawa, sa yaman ng kanyang biyenan, o sa tamis ng salita ng isang manliligaw. Ang dangal ay nagmumula sa lakas ng loob na tumayo pagkatapos madapa, sa kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog, at sa tapang na piliin ang kabutihan sa gitna ng mundong puno ng pagtataksil.
Ang bawat flor de liza o bulaklak ng Liza ay kailangang dumaan sa matitinding ulan at bagyo para lamang lalong tumibay ang kanyang mga ugat. At ngayon, sa ilalim ng malawak at payapang kalangitan, sa wakas ay nakita ko na ang aking sarili na ganap ng namumukadkad, malaya, matatag, at punong-puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat luha, laging may naghihintay na bukang liwayway. At sa aking bukang liwayway, wala nang dilim, tanging ang liwanag na lamang ng pagmamahal ng aking anak at ang katahimikan ng aking malayang kaluluwa. Ang tunog ng agos ng tubig ay tuluyan ng tinangay, ang huling bakas ng mga roxas, habang ang sikat ng araw ay humahaplos sa mukha ni Flordeliza at ng kanyang anak. Dito nagtatapos ang isang mahabang gabi at nagsisimula ang isang mas maliwanag na umaga sa paanan ng bundok, kung saan ang tunay na yaman ay matatagpuan sa bawat yakap at tawa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa bawat hakbang ng paglalakbay ni Flordeliza. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nalaman ni Flo na buhay ang kanyang anak at narinig niya ang salitang mama mula kay Gabriel, hindi ko mapigilang mapaluha at huminto sandali sa pagtiklado. Ang tagpong yon ang pinakamahalagang paalala na sa kabila ng lahat ng panlilinlang nina Sebastian at Renato, ang pag-ibig ng isang ina ang mananatiling pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinugot mula sa mga tunay na karanasan at damdamin, isang pagpupugay sa inyong mga sakripisyo at sa inyong hindi matatawarang tatag. Katulad ng gintong susi na pinili ni Flordeliza na itapon sa sapa, minsan sa ating buhay, kailangan nating bitawan ang mga bagay na tila nagniningning, ngunit puno naman ng lason upang makamit ang tunay na katahimikan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flo, pipiliin niyo rin bang itapon ang susing iyon at mamuhay ng simple o gagamitin niyo ang yaman ng mga roxas para sa inyong kinabukasan? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang kayod. Nais kong malaman ang inyong nararamdaman. Ano ang inyong ginagawa habang nakikinig sa ating audio? Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga kwento. Dahil dito, palaging may nakikinig at handang umunawa sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong mapagaling at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong matatag, payapa, at puno ng pagmamahal sa inyong sarili. Hanggang sa susunod nating pagkikita at pagkukwento, mga mahal kong kaibigan. Pamagat ng kwento. Ang gintong susi ng paglaya paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning manlibang at maghatid ng positibong mensahe.